Pumunta na si Iris sa kinaroonan nila Jasmine at Tyrone na kasama niya kanyang mga private army. Tinawagan naman ni Harry si Iris para tanungin kung sigurado ba siya sa kanyang gagawin. Tandaan niya, may kaso pa sila ng kanyang ama tungkol kay Aster Fields. Kung sumugod sila na kasamang mga tauhan, lalong magiging problema lang. Ang sagot ni Iris, susolusyonan niya ang kanyang problema. At hindi naman naniwala si Iris na gagana ang plano ni Harry na kumbinsihin si Sandro na pumanig sa kanila. Sinabihan ni Harry si Iris na magagamit nila si Sandro para matulungan si Vito na baliktarin yung kaso, mapaikot yung investigasyon, maturo lahat kay Tyrone at matindi ang galit ni Sandro kay Tyrone. Yun ang kanilang alas. Sinabihan naman ni Sandro si Tyrone kung handa na siyang harapin ang lahat at tumistigo, sasamahan niya ito. At habang nasa kusidiyan niya ito, mapoproteksyonan niya ito. Kaya nilapitan niya si Tyrone upang pusasan na niya at dalhin sa presento. Ngunit pinigilan siya ni Jasmine. Sinabihan ni Jasmine si Sandro na sandali lang at huminahon siya at pinaalis na niya kaagad si Tyrone. Itinaas ni Sandro ang kanyang baril at sinabihan niya si Tyrone na huwag itong tatakas. Ang sabi ni Jasmine, hindi tatakas si Tyrone at maniwala ito sa kanya. Kaya binaba ni Sandro ang kanyang baril. Sinabihan ni Sandro si Jasmine kung sasamahan niya si Tyrone, sana naintindihan niya. Magiging accessory siya nito. Accessory sa krimen. Lahat ng gagawin ni Tyrone, sabit siya nito. Magiging kalaban siya ng batas. Magiging magkaaway silang dalawa. Lahat ng pwedeng kasong ipatong kay Tyrone ay nandito sa hawak niyang papel. Mabubulok si Tyrone sa kulungan. Kapag sumama siya sa lahat ng ito, sabit siya. Sa paglabas ni Tyrone nung nakita niya si Harry, tumakbo kagad siya patungo sa gubat at hinabol kagad ito ni Harry si Tyrone upang mahuli na niya ito. Gayunpaman, nagtanong si Jasmine kay Sandro, kaaway na rin ba ang tingin niya sa kanya ngayon? Ang sagot ni Sandro, hindi ba? Kriminal na rin siya at trabaho niya ito. Kailangan niya gawin ang tama. Kung hindi niya matatanggap ang kanyang gagawin, magpasensyahan na lamang sila. Kaya kinuha ni Sandro ang kanyang baril para hulihin niya si Tyrone at pinigilan na naman siya ni Jasmine. Naagaw kagad ni Jasmine ang baril ni Sandro at napabilib naman si Sandro dahil hindi nakalimutan ni Jasmine ang lahat na kanyang itinuro. Ngunit natalo naman niya si Jasmine at pinatulog niya ito upang walang balakid sa kanyang paghuli kay Tyrone. Nagtungo na rin si Sandro sa gubat para hanapin si Tyrone. Mga ilang sandali dumating na rin si Iris at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pasukin ang loob ng gubat dahil sa kanyang narinig ng mga boses. Sa kalagitnaan ng pag-aaway nila Tyrone at Harry, biglang dumating si Sandro at tinutukan niya ng baril si Tyrone. Ngunit nagawa naman ni Tyrone na talunin si Sandro at nagmamadali siya nitong tumakas. Dumating na rin ang mga tauhan ni Iris at tinutukan nila ng baril si Sandro. Sinabihan naman ni Harry ang mga private army na kakampi nila si Sandro. Pumasok naman si Iris sa loob ng hideout ni Sandro at nung nakita niya si Jasmine na natutulog ito, kaya agad niya itong tinutukan ng baril at dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroonan ni Jasmine. Sinipa pa niya ito para gumising. Kahit anong sipa niya kay Jasmine, hindi pa rin ito gumising. Kaya tiningnan na lamang niyang mga papel na sa ibabaw ng lamesa. Sobrang nagulat si Iris nung nakita niya ang dinetest result na si Camila palang nawawalang anak ni Jasmine. Nasaktan siya nito ng gusto dahil minahal niya si Camila na parang totoo na niyang anak. Sa pagising ni Jasmine, sobra siyang nagulat nung nasa harapan na niya si Iris at tinutukan pa siya nito ng baril. Sinabihan ni Iris si Jasmine ang tagal na niyang gustong mamatay na siya para sa wakas mawala na siya sa kanyang mundo. Ang sabi ni Jasmine, galit na galit siya sa kanya dahil sa naging ugnayan nila ni Tyrone. Pero ilang beses na niyang sasabihin sa kanya na hindi niya alam. At sumugod kagad si Jasmine kay Iris para kunin ang baril nito. Dito na nga nagkaroon na sila ng matinding pagtotoo sa isa't isa. Ang sabi ni Iris na sinasabi niya na si Tyrone lang ang may kasalanan ng lahat. Ang sabi ni Jasmine, gusto ni Tyrone na ituwid ang kanyang kasalanan. Ang sabi ni Iris, sa pamamagitan ng panuloko ulit sa kanya. Sinabihan ni Jasmine si Iris na minahal siya ni Tyrone. Gusto ni Tyrone na protektahan siya sa kapahamakan. Kaya gusto ni Tyrone na magbagong buhay sila nito. Pero siyang ayaw lumayo sa kasamaan ng kanyang ama. Patuloy pa rin si Iris sa pakikipaglaban kay Jasmine at nagtanong pa siya kay Jasmine kung bakit siyang dapat magbago, bakit hindi si Tyrone, bakit siya palagi ang mali, at ano naman si Jasmine, isang anghel dahil nabigyan niya ng anak si Tyrone. Maghihirap silang dalawa ni Tyrone at pati na ang kanilang anak. Sinabihan ni Jasmine si Iris na huwag niyang idadamay ang kanyang anak dito. Ang sabi ni Iris, oo naman,
bakit naman niya sasaktan ang kanyang inaanak at nagtanong siya kay Jasmine paano naging anak niya si Camila. At dito na nga sinabi ni Jasmine ang buong katotohanan at sinabi rin niya na hindi ito alam ni Lily. Nagalit naman si Iris na hinayaan ni Lance noon na makatakas si Jasmine at sinabi pa niya ang lahat kay Jasmine ang totoo. Sinabihan ni Jasmine si Iris na hindi lahat ng taong nakapaligid sa kanya masamang tao. May mabubuting tao na kagaya ni Lance at naniniwala si Jasmine na mabuti rin si Iris. Ang ipinaglalaban lamang niya naman ay ang kanyang relasyon, habang siya ay ipinaglalaban niya dito ang kanyang anak. Ngayon alam na niya ang katotohanan, hindi niya maipagkakaila na minahal rin niya ang kanyang anak. Ang sabi ni Iris, kayang masakit para sa kanya na anak niya si Camila kasi pati si Tyrone, ang lalaking mahal niya, nasa kanya din. Ngunit sasaktan pa rin ni Iris si Camila dahil kahit mabuting bata ito, alam niya sa paglaki ng bata, matutulad ito sa kanyang mga magulang. Kaya mabuti pa idamay na niya si Camila bago ito tubuan ng sungay. Nagalit ng husto si Jasmine kaya binugbog niya ng husto si Iris. At nung hindi makatayo si Iris, agad nang tumakas si Jasmine. Mga ilang sandali dumating na sina Harry at Sandro. Inutusan ni Harry ang mga tauhan na hanapin nila si Jasmine at Tyrone. Nasaktan naman si Jasmine nung nakita niya na pumanig na si Sandro sa mga Buenavedes. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.